Okay, so after po natin sa dalawang hybrid inverters no, on how to remote them. So first, meron na tayong DE, meron na tayong DE Cloud. Itong topic naman natin ngayon is for grid tie. Basically, itong inverter brand na ito is si Solax. So all of our inverters na na-install natin using Solax are all grid tie setups. Okay? So, kapag ka yun, first step, nahingi na natin kung anong brand ng inverter kay client. And then, sinabi nila na Solax, grid tie setup sila. Punta tayo ngayon sa Solax Cloud. Okay? Ayan. As you can see. Mhm. So, after po natin makapag-login sa Solax Cloud, as you can see, loading pa siya. Ayan. Ang una po natin gagawin dyan, kapag ka nakapasok na po tayo sa plant, second is hihingiin po natin ang plant name ni client sa monitoring app niya. So, kung makikita po natin, punta po tayo dito sa plant, galing po tayo ng overview. Marami po tayo dyan makikita na plants na ni-installan po natin. Okay? Sino pwede natin piliin? For example, ang plant na sinabi ni client, ang plant name niya is Gaak Residence. Okay, so kung makikita nyo siya, ang status ni Gaak, normal. So basically, online siya ngayon. Okay, make sure na online siya. After makuha ang brand name ng inverter, kunin ang plant name, ito, let's say for example, ito, Gaak Residence. Pwede niyo siya ngayong ma-remote. Pindutin nyo lang yung plant. Ayan. Okay. So in this case, makikita natin dito yung power flow. Obviously, may net metering si client kasi nag-export siya. So currently, ang harvest ni solar is 3.45. Ang load lang ng house, ang consumption lang na bahay is around 1.22 kilowatt. Ang excess, binebenta niya sa grid ng 2.24 kilowatt. So ayan, dito nyo na makikita lahat ng dito natin makita sa energy analysis, all of the consumption, and its earnings. Okay? So ayun po, for us to remote this plant, yung plant ni GAC Residence, ang una po natin gagawin dyan is punta po tayo dito sa plant. Ay punta po tayo dito sa devices. It's always devices since ang main devices lang naman talaga ng inverter. Number one, the inverter itself. Pangalawa, yung Wi-Fi dongle ni Solax. Okay? So punta po tayo ngayon sa devices. Ayan. So once na nandito na tayo, again, may magpapakita sa inyo na dalawa. Una is yung Wi-Fi, itong device name. Ito yung Wi-Fi dongle. Ito yung serial number ni Wi-Fi dongle. Pangalawa is si inverter. Okay? Ayan siya. So, and for us to remote this, of course, dito tayo sa label sa row ng inverter. Okay? Kung makikita nyo dito, ito yung inverter niya, ito yung serial number ng inverter. May makikita kayo dito na remote settings. Ito yun siya. Okay? Pindutin nyo lang. Ayan. Okay? So once nakapasok na tayo dito for the remote settings, may maglalabas na basic, super, may basic, advanced, super, and dongle. So as a tech support, ang ginagawa ko lang naman talaga ito 99% of the time is always on the advanced. But I'll go through with you sa basic and sa advanced. Sa basic, ayan, you can change the time as well as the language. But ayan, tama naman na siya. And yung language, make sure na English. Okay? So for the advanced, ayan, ang password lagi kapag mag-access tayo ng plant sa using remote control, especially sa advanced settings, is always 2014. Okay? So, ayan yung password niya. Confirm lang natin. Ayan. Ayan, kung makikita po natin dito, yung safety, ito yung unang lalabas dyan. Merong safety, export control. Ayan.
Grid services, power limit, ayan. So for the safety, it's either the reason why most likely naka-user defined siya is because yung model ng inverter is walang Philippine 60 Hz. But if ang inverter ni client on-site, meron siyang Philippines 60 Hz, yun yung piliin natin. Para the moment na piliin natin yung Philippines 60 Hz, self-adaptation yung 230 volts and 60 Hz from the grid onto the inverter. Okay? After safety export control, ayan siya. Kung makikita po natin dito, mamimili tayo dito ng export control. Merong disable, may meter, and CT. Itong disable po, kapag ka naka-disable ito sa CT, sa export control selection, kapag ka pinili natin itong disable, lumalabas na yung solar setup natin, walang CT, walang limiter. So, ang mangyayari, dalawa. Number one, since wala tayong limiter sa setup natin and wala tayong net metering, magbebenta ito ng magbebenta. Okay? Without us knowing. Pangalawa, wala tayong mariread sa app natin. Ang mariread lang is yung load. No, ang mariread lang is yung solar pero walang mariread na grid and load ng bahay. It's because ang purpose talaga ng city sensor and ng dimeter with the correlation to city ratio is para mag-synchronize and ma-read yung import and export sa grid. Yun yung pinaka-purpose ng city. Now, kung naka-disable siya, of course, wala talaga tayong mababasa sa monitoring app. Both on our end as installer sa system natin, sa portal as installer account, and same sa end ni client sa monitoring app niya. Ito namang meter, ito lang pipili natin kung meron tayong external. Kung meron tayong third party na city sensor na ikinabit, pwedeng smart meter, energy meter, or whatsoever. But since yung inverter natin sa package niya may kasama na siyang CT, meron na siyang kasamang limiter, isa-select natin ang CT. Okay? Confirm mo, and then save. Okay? Now, kung wala pa siyang net metering, dapat ang user value nito in watts, kasi kung makikita nito, ang user value is in watts, naka-zero yan. Okay? Naka-zero yan. That is if walang net metering. But in this case, obviously, nagbebenta ang system ni client sa Meralco, sa grid. Nilagyan natin siya ng 60,000 watts or 60 kilowatt. Pwede naman kahit anong digit ang ilagay natin. But just to be sure and secure, nilagyan natin siya ng 60 kilowatt para magbenta siya. Basically, allow siya magbenta up to 60 kilowatt. Not in total, but in hour. Okay? Pwede na siyang change into 10 kilowatt since 8 kilowatt time na solar niya, but hindi naman siya ganun ka-big deal. But yeah, yun ang yung main difference. Kung wala ka pang net metering, i-zero mo iyan. Kung meron ka ng net metering, approved na, you are now allowed to export sa Meralco, taasan mo na. This is in watts. After mo siya ma-set, yung export control, save mo sila both. Ayan. And another requirement, kapag ka-approve na ni Meralco, pupunta ka ngayon sa grid services and grid protection since need natin yung protocol na 600 seconds kapag ka pinatay si breaker. Dapat siya ka pa mabubuhay kapag ka after 10 minutes. So para ma-navigate natin yun, tanggalin muna natin sa export control. Punta tayo sa grid services. Ayan. Grid protection. Hanapin natin yung ito. Yung start delay time, make sure na this is in 600 seconds. And then, yung reconnection time niya naman, make sure na in 600 seconds din. 10 minutes. Ganun lang siya kadali. Yun lang yung mga babaguhin sa on-grid. The rest here, itong self-test, adapter, EV charger, the rest, wala na yan. Default na yan. Okay? Yun lang talaga usually binabago natin sa pag-remote sa plant ni client. Okay? So, after natin makapagano sa parameter settings, if you want to check if there's any alarm or any fault codes, pupunta tayo dito sa alarm messages. Check natin if meron. So far, wala naman siya. So, good to hear and glad to know na ang plant is healthy and yung plant is nagbebenta.
Ayan. So, makikita nyo, 384 watts sa solar, 3.13 ang load ng bahay. Of course, konti na lang ang excess, yun na lang din na mabebenta. Okay? So, that is all for the Solax. This is grid tie, by the way. Mhm. Stop recording.